Ito na yung magiging unang hakbang ng Lakers ngayon sa deadline dahil based na mismo sa report na nilabas ni Shams na ang Pelicans mismo rin ang nag-finalize ng trade para sa Lakers sa pagitan ni Trey Murphy. Kasama dito sa usapan itong si Dalton Knecht at Gabe Vincent sa Lakers sa isang multi-team trade kasama ang Atlanta Hawks. Base kasi mismo sa report na lumabas, para makuha ng Lakers si Trey Murphy na elite 3-and-D guard, kailangan ng mga to i-match ang 25 million na salary contract nito sa Pelicans. Ang Lakers need na mag-send out ng kamatch na salary ni Murphy na papasok sa 75% rule kung overcap sila. Kaya kailangan mag-package ang Lakers ng mga contracts at draft picks para mabalanse ang deal. Overcap kasi talaga ngayon ang Lakers dahil sa contract ni LeBron at Luka. Kailangan ng mas kaunting salary nila para makapag-trade ng pataas o kunin nila ngayon si Murphy. Sa madaling salita, hindi pwedeng basta isang ngalan daw o dalawa yung pwedeng gamitin ng Lakers sa trade katulad ni Knecht at Vincent para dito kay Murphy. Hindi sapat yung salary nila para ma-match ang 25 million needed sa 4 years, 112 fully guaranteed contract nitong si Trey Murphy sa Pelicans ngayon. Kaya nakikitang pwedeng hindi lang talaga si Knecht o Gabe Vincent ang gagamitin dyan ng Lakers. Kahit pa ang Pelicans ang mag-finalize ng trade, kailangan nilang gamitin yung contract nitong si Hachimura na nagkakahalaga ng 18 million ngayon at isama yung 4 million contract ni Knecht at isang 2031 first round pick dahil si Knecht alone at may maliit na salary at hindi sapat para mag-match sa isang nga lang daw na contract para kay Murphy. Kailangan ng expiring o multiple players para ma-match sa cap rules. Samantalang si Gabe Vincent kasi hindi malakas na asset at maraming teams ang nakikita siyang marginal sa trade market ngayon. Kaya kung kulang ang draft picks o mahinang team value lang ang kasama na ibibigay ng Lakers dyan sa Pelicans, masihingi pa yung mga to ng higher return dahil mataas ang kontrata ni Murphy. Kaya kung desidido nga raw ang Lakers para sa trade talaga ni Murphy ngayon, maglalagay talaga sila ng pangalan tulad ni Hachimura sa trade package. Sa kabilang banda, ang Warriors ngayon ang sobrang agresibong araw para makuha na sa trade itong si Giannis at sa report handang mag-all-in talaga ang Warriors para dyan. Yung mga trade asset nila para dito kay Giannis, handa nilang bitawan mismo itong si Draymond Green, Podziemski at Jonathan Kuminga kasama yung mga draft capital na lalong nagpapatibay nga sa pwedeng trade offer nga raw na to ng Warriors dito sa Bucks. Meron silang 4 na unprotected first round picks at isang first round pick swap rights. May mga report din ngayon na lumalabas na hindi kasi kayang gamitin ng Warriors itong contract ni Jimmy Butler sa current offer dahil sa injury at mas gusto nga raw ng mga to na panatilihin lang ang kontrata niya hanggang sa susunod na season. Kaya ang pinaka asset dyan ng Lakers, yung mga unprotected first round pick nila at draft picks, yan yung pinaka nagpapatibay sa Warriors ngayon. Based naman kasi mismo sa sinabi ni Windhorst na kung may mangyayari nga raw na trade bago ang deadline, ang Warriors ang pinakamalakas na contender team para makuha itong si Giannis sa trade dahil sa ganda ng trade package nga ng mga to na pwedeng i-offer sa Bucks. Ngayong Webes din kasi mismo magtatapos ang deadline na to, kaya dito nga rin natin malalaman kung magkakaroon ng deal ang Warriors dito sa Bucks at kung alin sa mga offers ang tatanggapin ng Bucks. Kung hindi nga raw kasi possible na maghintay lang talaga ang Milwaukee Bucks hanggang off-season kung saan mas malaki ang market value at mas maraming asset ang pwede nilang isama sa swap dito kay Giannis. Kaya nakikita na ngayon pa lang talagang sobrang agresibo na ang Warriors para dito sa trade ni Giannis at nilalagay lahat ng asset nila sa negotiating table. Makuha lang araw at maugnay itong si Giannis dito kay Curry at magkaroon sila ng championship shape ngayong season at umangat sa Western Conference at maging contender pa dahil halos lahat talaga ng team ngayon na naghahabol kay Giannis yung team na gustong makakuha ng championship title ngayong season at maging contender team pa. Samantalang ngayon, ang Lakers naman sa report hindi pinaprioritize ang pagkuha ng big man o top tier center sa trade market ngayon. At sa report na mas priority nga ngayon ng Lakers at mas pinagpupukusan ng mga to yung pag-upgrade sa perimeter depth nila gamit ang 3-and-D guard na role player. Yan ngayon ang hinahanap ng Lakers na pwedeng si Trey Murphy nga ang pinakaunang makuha nila dyan.